Title po natin ngayon ay Truths About God's Glory. Truths about God's Glory o mga katotohanan tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabihin nga po natin kaluwalhatian. Alam po ninyo, madalas naman po nating marinig po yan, but it is too sacred para masyado po natin siya maintindihan. Pag po ba kaluwalhatian, naintindihan po natin. So madalas po natin mapakinggan yan, pero baka sabi nga po natin, too spiritual, napaka-sacred, napaka-banal na lengguwahe na hindi po natin masyadong maunawaan. Kaya later po, titingnan po natin paano po natin ma-explain po ito. Balikan lamang po natin mga kapatid, yung pinag-aralan po natin ng mga nakaraang linggo, yung po chapters 4, 5, and 6. Halos po magkakadikit po yung mga verses po na yan. May kinalaman po yan sa Ark of the Covenant. It's about the holy presence of God. In chapters 4 and 5, dito po makikita po natin na nakipagdigma po ang mga Israelita sa mga Philistines at ang nangyayari po, natalo po sila. Tama po, nasundan po ba niyo yung istorya ng mga nakaraang Sundays po natin? Natalo po sila, so pagbalik po nila, ang dami pong namatay sa kanila. And then na-realize po nila kasi hindi natin dala yung Ark of the Covenant. Kung dala natin yung Ark of the Covenant, mananalo. For sure, panalo tayo. Kasi nga po, yung Ark of the Covenant, yun po yung simbolo ng presence po ng God. And actually, even yung kanila pong mga kaaway, pagdala po nila yon, meron pong takot sa kanila. So, nag-rest back po. Ayan to cut the long story short, rumest back po sila. Bumalik po sila, binueltahan po nila yung mga kaaway, dala na po nila yung Ark of the Covenant. Actually, mga kaaway, natakot no? Sabi po nila, naku, yan na, naandyan yung kanilang lakas, o naandyan yung kanilang powers. Pagdala nila yan, lagi silang nananalo. Pero alam po ninyo, meron lang po nagsabi sa kanila, tumindig kayo, lumaban kayo, at matatalo ninyo mga Israelita. And true enough, natalo nga po ang mga Israelita kahit dala po nila yung Ark of the Covenant. Alam po niyo, kung minsan kasi parang, alam niyo, parang ginagawa nating very magical lang po yung mga ganyang simbolo sa Panginoon. Iniisip natin, pagka dala natin, tagumpay ka na, okay? Pag may hawak ka ng Bible, hindi ka na ma-hold up, di ba? Iniisip natin, gano'n, no? May Bible pa naman. Actually, si Ate Tess, nadukutan po yan Ang nadukot po sa kanya, ginagawa po niyang wallet, ay yung pong lalagyan po ng mga verses, yung po memory verse pack. So, yung pa dinukot talaga ng magnanakaw, di ba? So, iniisip natin, pag may dala akong Bible, baka hindi ako tabla ng bala, okay? Pampalayo ito sa malas kasi may dala akong Bible. So, yung mga object na spiritual, minsan ginagawa po natin parang napaka-magical, ililigtas tayo sa lahat without recognizing the power of God. Yung power ng God kasi yung po mga spiritual symbol lang po ito mga kapatid. So, dala-dala po nila, naagaw lang po sa kanila. So, wala na po sa kanila yung Ark of the Covenant. And last Sunday, pinag-aralan po natin, napunta po ito sa mga Philistines. Sila na po ngayon na nagmamay-ari. Tapos, it's a collection of many gods. Kasama na po yung God na ito, yung one true God na naagaw po nila sa mga Israelita. Inihanay po nila sa collections of God po nila. Tayo po ba may mga collection of God? Sino po sa atin yung mga walang boyfriend? Yan, yung mga walang boyfriend, kanino po dapat nagdadasal? Yan, punta po kayo kay St. Jude, di ba? St. Jude, punta po kayo kay St. Jude, magdasal-dasal po kayo na magkaroon po kayo ng jowa. Okay? Ano pa po? Pagka po may nawawalang bagay po sa inyo, kanino po tayo nagdadasal? Magdasal po tayo kay, sabi, ni-research ko po yan Dapat po pala lumalapit kay Saint Anthony, okay? Pag may mga nawawalang mga bagay, kahit pala may nawawalang tao, doon po dapat nagdadasal. Mga kapatid, hindi po totoo to. So, research lang po natin. Baka bigla kayo magdasal talaga. Si Joby, balak na sana.
Kung may mga nawawalang bagay, kahit pala tao, may nawawala. Kung nawawala po yung mga jowa po ninyo, huwag na po kayong lumapit kay Saint Anthony. Balik na lang po kayo kay Saint Jude. Okay, hanap na lang po kayo ng iba. Kasi po baka yung nawawala po ninyong jowa ay bumalik na po sa kanyang ex. Okay? So huwag na po natin silang hanapin. Pagka po nangangailangan po kayo ng ulan, ang sabi po, tayo po ay magdasal kay Saint Clare, Santa Clarang Pinong-Pino, di ba? So doon po tayo nagdadasal. Kung gusto po ninyo na swertehin po sa business, okay, saan po tayo nagdadasal? Baka po kay Buddha. Di ba? Yung pinaka-front page po ng business po ninyo, na establishment po ninyo, naglalagay po kayo ng mga Buddha, di may mga ganun-ganon, no? Di ba? Nagkakaway-kaway ng mga, ano yun? Pusa ba yun? Nagkakaway ng customer, di ba? Tapos yung unang benta, medyo ipapagpag mo sa mga paninda mo para masundan. No? Okay? So yan po, parang collection po yan. Pero ipinrove po ng Panginoon that He is the great God. He is greater than Dagon. Kasi po ang kinikilala po nila si Dagon eh. Yun po yung kanilang pangunahin pong Diyos-Diyosan. But every time titingnan po nila ng umaga, yung pong si Dagon talagang nakatumba. Okay? Hindi makatagal po sa presence ng God. Lagi nakatumba and face down, talagang nakayuko po sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, ipinrove lamang po niya that He is greater than Dagon. At ito po, ginudge po niya ang buong lupain po ng Philistine. So, after 7 months, nakaranas po sila ng iba't iba pong mga suffering. And na-realize po nila, they could not stand and they could not keep the Ark of the Covenant, but because it is too holy and too powerful para i-handle po nila. So na-realize din po nila, kasi ang dami po dumating po na salot-salot, okay? Instead po na, ang tinitingnan po nila, karagdagan itong Diyos na dapat nating i-maintain, pero ipinrove lamang po ng Panginoon na hindi po siya pwedeng i-mock, hindi siya pwedeng paglaruan, okay? Hindi siya pwedeng ilinya-linya lang natin na parang pampaswerte, pampabuenas. Ang kailangan po niya ay reverence, ang kailangan po niya ay high honor, high regard. Kaya po naparusahan lamang po ang mga Pilisteo. Okay? So, pinarusahan, nagkaroon po ng mga salot doon po sa lupain. And finally, chapter 6, na-realize po nila na hindi po sila tatagal sa presence po ng Panginoon. Napaka-holy, napaka-banal, at napaka-makapangyarihan po nito para i-handle po nila. At tinawag po nila yung mga priests at yung mga diviners, yung po mga salamangkero. Kumonsulta po yung mga hari at nag-suggest po sila na ibalik na lamang po yung Ark of the Covenant at magbigay po sila ng guilt offering, okay? Actually, ito po mga priests and mga diviners, medyo naniniwala na medyo parang hindi, okay? Medyo may hesitation din. Doon sa salita po nila, mukhang naniniwala sila na ibalik na lang kasi galing talaga dyan yung kapangyarihan na yan na pumupuksa doon sa buong lupain. Okay? Yung kamay ng Panginoon ay nasa atin, okay? Sobrang bigat para i-handle natin. Pero sabi nila, yung Ark of the Covenant, pahila natin siya sa cows, okay? Dito po natin makikita, hindi po kompleto yung kanilang paniniwala. Meron po ba sa ating ganyan? Yung parang half-hearted, naniniwala na parang hindi, okay? Pagagalingin ba ako talaga o hindi? Okay? Parang naniniwala naman ako kasi may mga narinig akong kwento, pero parang hindi rin. Parang ganon. So may bahagya po tayong pag-aalinlangan. So ito po mga diviners, saka po yung priest, sabi, ipahila ito sa baka. Pag ito ay nagtuloy-tuloy sa Israel,
Talagang siya nga yung makapangyarihan Diyos at siya talaga yung powerful God. Pero pag ito ay kung saan-saan pumunta, nagkamali ng pagsunod sa ways, di ba? Yung mga baka, sabi niya, baka coincidence lang, baka hindi talaga totoo na makapangyarihan siya, nagkataon lang, nasabay lang yung salo doon sa lupain. So sabi ko po sa inyo mga kapatid, babalikan po natin, pag-usapan po natin, let's talk about God's glory. Pag-usapan po natin ang glory ng ating pong Panginoon. Sa Bible po mga kapatid, pag pinag-uusapan po ang glory ng Panginoon, it is the expression of His greatness, the sum and the totality of His character. The beauty of God, okay, yung kagandahan ng Panginoon, the holiness of God, the majesty of God, and yung pong kanya pong kapangyarihan. Pag sinasabi po natin glory of God, yung mismong pagka-Diyos niya, di ba? Parang na-reveal po sa atin yung kalakasan po niya, yung kapangyarihan po niya, yung kagandahan po niya. So pag pinag-usapan po natin who God is, hello mga kapatid, ano ba ang pwede nating sabihin about God? Meron po ba kayong kayang sabihin about God? God is holy. What else? God is? Talagang alam lang natin, God is good no? Tapos susundan pa all the time. God is good. Pabalik-balik po tayo dyan. Lawakan naman po natin mga kapatid ang kaalaman po natin sa Panginoon. Sige nga po, God is good. And all the time. Yan lang talaga alam natin, di ba? Pero alam po ninyo, kahit yan lang po ang alam po natin, hindi po nababago yan, di po ba? Sabi po ng iba, gas-gas na po yan no? Regardless po, nag-gas-gas po yung linya-linyahan po na yan, hindi po kayang baguhin that God is good and His goodness, talaga pong palagi po yan. Hindi nagbabago. Every morning, every day, great is thy faithfulness. So, sino nga po ba ang God? Yung kalikasan ng Panginoon, He is holy. He is holy God. He is powerful God. He is loving God. He is just God. So yung lahat po na yan mga kapatid, pag sinabi pong God's glory, pinaramdam po sa atin, ipinakita po sa atin, okay, na-recognize po natin po ito mga kapatid. Ang kailangan lang po natin talagang malaman is how to respond doon po sa glory ng ating pong Panginoon. So tingnan pa po natin, palalimin pa po natin mga kapatid, ang pag-uusap po tungkol po sa glory ng Panginoon. Sa Bible po, pinapakita ang glory ng Panginoon in two ways. Sabihin nga po natin, two ways. So dalawang kaparaanan ipinakita ang glory ng Panginoon. Number one is intrinsic glory. Intrinsic glory. Pag sinabi po natin intrinsic glory, the glory that belongs to Him by nature, yung kalikasan po niya, He is glorious, He is majestic, kahit po hindi ka maniwala. Okay? Kahit hindi mo i-acknowledge ang Panginoon. Halimbawa, sinabi po natin, our God is a great physician, hindi pinaniwalaan, still He is, mga kapatid. Hindi ka naniniwala that God is sovereign and powerful, kahit hindi ka naniniwala, ang tawag po natin dyan ay intrinsic glory. Hindi ka naniniwala, hindi mo siya nire-recognize, okay? So wala po kayo recognition about that, pero alam po ninyo, nananatili pa rin that He is sovereign God. That is intrinsic, hindi po yan mawawala po sa Kanya. Tingnan po ninyo, katabi po ninyo. Mga 3 seconds, tingnan lang po ninyo, titigan lang po ninyo, mga 3 seconds. Yan. Kahit hindi po kayo maniwala na cute yan. Cute po talaga yan, cute, okay? Kahit hindi pa nagpapa-cute, cute na po yan, okay? Hindi po niya kailangang magpa-cute para ma-recognize mo na cute siya. So, yun yung pinaka-bottom line siguro na pwede ko pong i-explain po sa inyo. Hindi pa inihahayag ng Diyos, but the nature, kahit po ang kalikasan po mga kapatid, nagde-declare of His glory. Can you say amen to that mga kapatid? Amen.
Naalala ko po bigla si Kuya Abe. Kung nandito po si Kuya Abe, pumapalakpak na po yan. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Ito po yung intrinsic glory. Babasahan ko po kayo ng verse, mga kapatid, mga awit 19:1, basa. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita ng kalawakan. Okay? Hindi mo kailangang i-recognize kahit hindi tayo very sensitive sa kilos at gawa ng Panginoon. But the very nature, yung pong kalikasan, yung pong kalangitan, ipinapahayag na po niyan yung glory ng atin pong Panginoon. Pero mga kapatid, meron din po tayong tinatawag na manifested glory. Pwede po ba nating sabihin manifested? Palagay ko naman pa, pag sinabing manifested, alam na this, nagkakaalaman na po tayo. Yung po mga binanggit po na goodness of God, yung faithfulness ng God, yung power ng God, yung nature ng God, yung kalikasan po niya, ipinaramdam po sa atin. We see it, we hear it, we feel it, okay? Naramdaman po natin mismo ang lakas at kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Sabi ko nga po, pagka ganyan, dapat nagre-respond po tayo. Alam po ninyo, minsan nagwawalis-walis lang po ako sa harapan po ng bahay po namin kasi marami din po kaming halahalaman po doon. Sila Christine, sila Jake, nakarating na po sa amin. Sila po nagdala ng merienda. Ayan. Pwede po kayong pumasyal po sa amin pagka ganon, yung kayo po may dala ng palabok, may ganyan. Ayan. So, nakarating na po sila sa amin. So, pag nagwawalis-walis po ako, minsan parang ganun lang. Alam ba ninyo, minsan kahit may ginagawa ako sa bahay, hindi tumitigil ang isip ko. Yung isip ako ng isip, kahit sa mga word ng God, yung ipipreach, di ba? Kaya kala po natin minsan walang ginagawa yung mga pastore, no? Kahit nga may ginagawa activity, hindi naman tumitigil yung isip mo. Kaya po yung isip ko, mababa na lang po ang presyo. Kasi masyadong nagagamit, di ba? Yung iba daw po, slightly used, mahal. Ang anda lang pong gamitin. Pero kung ginagamit ko po yan. Pero meron pong time of the day na parang kahit may ginagawa ako, parang gusto ko talagang mag-pray. Yung nagmamanifest yung goodness niya, bigla po ako may naaalala na parang nandito ako ngayon dahil po sa biyaya ng Panginoon. Nandito itong bagay na to dahil sa kanyang blessing. Alam po ninyo, minsan papasok po ako sa kotse, nandun po sa garahe. Mga 3 minutes to 5 minutes lang, nagpe-pray po ako. Lord, maraming salamat po talaga. So, may mga ganyan po talagang moment. Pag nag-manifest, yung glory, yung lakas, yung kapangyarihan po ng atin pong Panginoon. Ito po yung mga moment na nireveal po niya yung kanya pong greatness, okay? In ways that we can see it, in ways that we can hear, we can feel it, mga kapatid, may ganun pong moment po talaga. And oftentimes, yan po na-experience po natin sa atin po mga time ng devotion, tama po ba? Kasi yun yung time na focus po tayo. Kadalasan po, nafe-feel po natin yan dito sa moment na tayo po ay nag-gather, worshiping God together. Kanina po, sarap-sarap sumamba sa atin pong Panginoon. Damandama po natin yung mga lyrics po ng kanta, kung paano po talaga pinapakita po niya yung kanya pong kaluwalhatian po sa atin. 1 Kings 8:10 to 11. 1 Kings 8:10 to 11. And when the priest came out of the holy place, a cloud filled the house of the Lord, so that the priest could not stand to minister because of the cloud. For the glory of the Lord filled the house of the Lord. So kita po natin, yan po tinatawag po na manifested glory. Usok pa lamang po yan mga kapatid, usok. Okay? Alam po ninyo, meron po ang mga naatin na mga conferences sa time ng praise and worship, bukod po sa mga ilaw-ilaw na ginagawa po natin, gawin kaya po natin dito yon. May mga pausok, di ba? Yung mga napupuno talaga ng usok.
fabricated, pero mukhang nakakatulong din, no, na para ma-feel talaga po natin yung scenario, yung place, di po ba? Pero ito po mga kapatid, hindi po ito gawa-gawa. Napuno po ng usok, okay, yung pong buong lugar, at even yung mga sacerdote, mga pari, hindi na po makapag-minister po dito because the glory of the Lord filled the house of the Lord. Okay, napuno po ng kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Isang form po ito ng pagpapakita ng glory ng Diyos doon po sa event po na ito. Matthew 17:2, habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. That is manifested glory. Ipinakita po ng Panginoong Jesus yung kanya pong glory doon po sa kanya po mga alagad. So in simple terms, na inaintindihan po natin, God's glory is when we see just how amazing, how holy and powerful He really is. At I'm sure mga kapatid, sa buhay po natin, na-experience po natin yung bagay po na yan. So tingnan po natin, ito na po mga kapatid, ang atin po dapat pong tingnan sa passage po na ito. Pag-aaralan po natin yung buong chapters, okay? Magbabanggit na lamang po tayo ng ilan pong key verses po dito. Ang una po, truths about God's glory. Matapos po natin tingnan yung glory ng Panginoon at anong ibig sabihin. Una po ay meron pong intrinsic at meron pong manifested glory. Ano po ang dapat po nating makita pa sa glory ng Panginoon? Truths about God's glory. Number 1, God's glory is undeniable. Verses 1 to 9. Basahin ko na lamang po yung 5b and 6. Parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong mga Diyos at sa buong bayan. Huwag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng paraon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba't pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? Ito na po yung advice noon po mga pari at mga diviners o lamangkero doon po sa mga hari ng Philistines. Okay? So going back to the background, di ba, yung Philistines, na-capture po nila yung ark at nag-iisip po sila na natalo na po nila yung Diyos ng Israel. But instead po, mga kapatid, na maging collection nga po nito, yung kanilang false god, laging nakatumba. Si Dagon po, he fell face down. Tapos nag-suffer nga po yung buong lupain. Okay? Nakaranas po sila ng kung ano-ano pong mga calamities, okay? Mga sufferings na kailangan po nilang ma-realize talaga kung gaano kalakas at makapangyarihan ng ating pong Panginoon. And they were forced to admit, sabi nila, the hand of a God of Israel was heavy on us. Okay, yan po yung makikita po natin, dyan po sa chapter na yan, na-realize po nila yung bigat ng kamay ng ating pong Panginoon. Kaya po yung mga priests that time, yung pong diviners, sabi nila, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Nabalikan po nila, no? Na-repeat po yung history. Sabi niya, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso kagaya ng mga Egyptian na kailangan pa nila talaga mag-suffer bago sila payagan. So, ibalik na ninyo ang Ark of the Covenant na recognize po nila ang kamay ng atin pong Panginoon. So, i-display ng Panginoon ang kanya pong kapangyarihan, yung kanyang glory. Hindi po niya kailangan ng permission po ng tao para po i-confine po siya at i-limit po ang pwede po niyang gawin. Kailangan po ma-recognize po siya ng mga tao, even unbelievers. Kaya po sabi po natin, undeniable. Hindi po natin kayang tanggihan,
hindi po natin kayang i-reject, hindi po natin siya kayang i-limit. Ipapakita niya, i-show off po niya yung kanya pong kapangyarihan pagka gusto po niya, lalo na po dito sa mga unbelievers po na ito. So yung glory po ng Panginoon ay self-authenticating. Kaya po niyang ipahayag. Self-authenticating, na ipapakita po niya mismo, napuprove po mismo niya yung kanya pong sarili. Even yung mga skeptics, hindi po kayang i-ignore kapag kumilos na ang ating Panginoon. Sabi po nila, it was the move of God. Okay? It is the hand of God. Alam po ninyo mga kapatid, nung po na-angioplasty ako, ininjikan po ako ng pampatulog. Pero minsan gano'n parang tulog ka na parang gising. Okay? So, ang tulin pong natapos po nung ginawa po sa aking procedure, tapos sabi po nung isang tumutulong na nurse, iba ka talaga, Doc. Referring po doon sa surgeon, no? Yung po naggawa po ng proseso. Pero alam po ninyo, sabi po nung doktor, hindi ko nakamay yun. Okay? So, hindi ko alam kung Christian po yung doktor talaga, pero malamang baka malapit naman ang puso sa Panginoon. Pero hindi ko alam kung talagang born again o nakakaintindi po talaga. Pero sa kanya po mga kapatid, sabi po niya, hindi ko nakamay yun. Okay? So, sabi nga po natin, even yung mga unbelievers, hindi mo alam talaga kung sila po ay sumasampalataya sa Diyos, but still, yung mga skeptics po na ito, they can recognize the workings of God. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na lang ang hindi. Okay? Sa dami-dami naman po ng pinatunayan po ng atin pong Panginoon, sabi natin self-authenticating, ina-authenticate po niya mismo ang kanya pong sarili. So, yung pong manifesting glory ng God, dapat po na-authenticate din po sa atin po mga sarili. Alam po natin mga kapatid, dapat po namumuhay din po tayo na nakikita ang glory ng Panginoon. So, na-authenticate ng mga tao yung God's glory dahil po sa atin pong pamumuhay. Pag tinitingnan po ba kayo ng mga tao, ako personal, undeniable po ba yung glory ng Panginoon sa akin? Okay? So, let us live in such a way na very evident po ang glory ng Panginoon sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Number 2 po natin. Number 2. Mas mahaba po yung introduction ko. Ngayon lang po kayo makakita ng ganyan. Mas mahaba introduction kaysa po sa atin pong mga points. Number 2 po natin, God's glory brings joy to His people. Ang kaluwalhatian po ng Panginoon, pag na-realize po natin yung how glorious, how majestic, how holy, and how powerful He is, alam po ninyo, nagdadala po sa atin yan talaga sa kakaibang joy. 1 Samuel 6:13-15. Nag-aani noon ng trigo mga taga Beth-Semes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. Ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josue na taga Beth-Semes. Nilansag ng mga taga roon ang karton at sinindihan. Pagkatapos pinatay nila ang 2 baka at inialay bilang handog kay Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang kaban ng tipan ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol ng ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon. Nang araw ring iyon, ang mga taga Beth-Semes ay naghandog kay Yahweh. Okay? Gusto ko po makita po natin yung bandang unahan. Sabi, nung makita po nila, yung Ark of the Covenant na isinauli po sa kanila, habang sila po ay nag-aani noon ng trigo, sabi sila po ay napasigaw sa tuwa. Okay? Napasigaw po sila sa tuwa.
Yung pong pagbabalik po ng Ark of the Covenant, it calls for a celebration. Nag-celebrate po sila doon po mismo sa Beth-Shemesh at nag-sacrifice po sila in response to God's goodness and to the holy presence of God. Ang pinaka-context po nito, babalikan po ulit natin, di ba? Nirelease na po ng mga Philistines yung Ark. Tapos, iniisip nila na kung talagang kapangyarihan ng Diyos to, yung naghihila po ng na baka makukontrol ito ng kapangyarihan ng Diyos. So, tuloy-tuloy na po itong pupunta ng Israel doon po sa Beth-Shemesh. At nung makita po ng mga tao na approaching po, ito po mga baka na ito na hinihila yung Ark of the Covenant, tingnan po natin ang kanila pong reaction. They shouted for joy, they offered sacrifices, and offered to Yahweh. Di ba? Nag-offering po sila kay Yahweh. Yung pong malaking burden doon po sa mga Pilisteo ay naging malaking blessing naman doon po sa Israel. What had been burden to the Philistines became a blessing to Israel. Depende po yan mga kapatid. Ano ho? Kuminsan, pag nilalaro lang po natin talaga yung relationship po natin kay God, mga kapatid, watch out, ano bang pwedeng ito po ay maging burden po sa atin instead of blessing. Pero para po sa Israel, nung ibalik na po yung Ark of the Covenant, yung pong burden doon po sa mga Filisteo ay naging blessing naman po sa kanila. So, yung return po dito mga kapatid, yung pagbabalik, nagbigay po ng glory, yung glory ng Panginoon, nagbigay po sa kanila ng rejoicing, ng pagsasaya. Hindi po dahil nakita po nila may baka, hindi po dahil nakita nila yung cart, kundi nakita po nila yung nagsisimbolize ng presence po ng atin pong Panginoon. So, nagkaroon po sila ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Nag-celebrate po sila with noise. Nag-sacrifice po sila sa kanila pong pasasalamat. So, ang real joy po mga kapatid, ang real joy is not passive. Okay? Sabihin nga po natin, real joy is not passive. Okay? Hindi ibig sabihin po yan, napaka-idle po natin. If you really have joy in your heart, dapat po active po tayo. Kaya po, mga kapatid, pagka po time ng worship, naintindihan po natin yung humihiyaw no? Yung parang sumisigaw po talaga ng papuri sa Panginoon. It is an overflow of the heart. Okay? Yung po talagang umaawit, yung nagsasabi po ng hallelujah, di ba? Hindi naman po natin yung ginagawa. Yan po ay overflow ng atin po mga puso. At na-engage po tayo sa active worship, active service, and active giving. Amen po ba mga kapatid? So, alam po natin na kahit hinihingi ang ating energy, yung ating resources, okay, yung ating pong devotion, ginagawa po natin yan kasi po dahil po sa pag-recognize po natin ng glory ng ating pong Panginoon. So, yung pong glory ng Panginoon, it turns labor into worship. Ano po ginagawa po ng mga Israelita that time? Nagsa-cellphone. Nagsa-cellphone po. And then, nasa na po ba kayo mga kapatid? Pag hindi nyo nahulaan, hindi ko itutuloy ito. Anong ginagawa nila nung dumating yung Ark of the Covenant? Facebook, nagse-selfie. Okay, tama po, nagse-selfie. Nag-aani po sila mga kapatid, nag-aani. But it turns labor into worship. Hindi po napaka-busy po nila na mag-harvest. It was a tithing day for them, actually. It was a tithing season for them. Pero hindi po nawala yung sight po nila sa glory po ng Panginoon. At yung workplace po nila, it turns to be a worship place. Okay? Yung pong workplace, it turns to worship place. Okay?
Alam po ninyo, once we see the glory of God, God can transform ordinary routines into a sacred moments when His presence is recognized. Sundan po ninyo ako dito mga kapatid. God can transform. Tulog na yung iba eh. Tulog na. Okay? Ulitin po natin. God can transform routines into sacred moments when His presence is recognized. Nandiyan naman pala sa harap, pinasusunod ko pa kayo sa akin. Okay. So God can transform ordinary routines into sacred moments when His presence is recognized. Alam po ninyo yung tinitigilan po muna natin yung wait lang, di ba? Kadalasan kasi tayo, wait lang, may ginagawa ako. Pero kahit ano po ang ginagawa po natin, once you see and recognize the presence of God, talaga pong bibitawan po natin yung atin pong ginagawa. Kanina, kinuwento ko na po sa inyo, minsan nagwawalis-walis po ako, minsan naghahalaman po ako. Pero once na-recognize ko yung bagay tungkol sa Panginoon, pwede ka naman tumigil talaga at manalangin. Okay? Kahit a moment of prayer, so yung busy day mo, pwede mong gawin talaga time ito para po sa Panginoon. So, yung pong pagkakataon po na yon, inalay po nila sa atin pong Panginoon. So, God's glory is never neutral. Ulitin po natin, God's glory is never neutral. Pagka inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili, hindi po nagiging neutral po yan. Ha? Hindi tayo nagiging idle, hindi po tayo nagiging passive. So, doon po sa mga kaaway po ng mga Israelita, it brings fear to the enemies, okay? But it brings joy to the Israelites, to His people. So, meron po talagang reaction about the glory of God. So, when His presence is recognized, our natural response is gratitude, worship, and celebration. Meron po talagang celebration. Palakpakan nga po ulit natin ang Panginoon, mga kapatid. Okay? So, i-cultivate po natin yung heart po natin na talagang sumasamba po sa kapangyarihan ng Diyos, sa Kanyang kadakilaan, okay? Sa Kanya pong kapangyarihan. Araw-araw, okay? Kapag nahayag po lalo ang Kanya pong kaluwalhatian. So sa worship po natin, it's not really about music, okay? Hindi lang po doon nag-i-start po yan. And of course, ang sarap pong sumabay, di ba? Pag may awitan na, tapos name-meditate po natin yung mga lyrics po ng kanta, sarap pong sabayan talaga ng worship. Pero hindi lang po doon nag-i-start po yan. Dapat nga po sa bahay pa lang. Pag alis lamang po natin, meron na po tayong puso na sumasamba sa Panginoon, nabasa po natin ang word ng God bago po tayo umalis ng atin po mga tahanan. And gratitude leads to sacrifice. Pag naramdaman po natin ang holy presence ng God, ang Kanya pong glory, nahandun po yung pasasalamat, at dahil yung pasasalamat po na yan, nagdadala naman po sa atin sa pagbibigay po ng atin pong kayang i-offer sa atin pong Panginoon. Number 3, God's glory must be approached with reverence. God's glory must be approached with reverence. 1 Samuel 6:19-20. May 70 taga-Betsemes na nangahas na sumilip sa kaba ng tipan, kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nagluksa ang mga taga-Betsemes nang makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Sinabi ng mga taga-Betsemes, sino ang makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban? Alam po ninyo, nung dumating na po yung kaban, yung Ark of the Covenant, eto na po, yung mga tao, they take it casually, okay?
Ang ginawa po ng iba na nag-usi-usi, di ba? Binuksan yung Ark of the Covenant, parang walang pitagan, walang reverence, wala pong galang. Baka sabihin natin, napaka-OA naman ni Lord. Sumilip lang naman, pinatay yung 70. Pero dapat po nating makita po dyan, mga kapatid, they take the Lord very lightly. Hindi po nila siniseryoso ang Panginoon. Okay? Maganda din pong pang-check and balance po ito para sa atin. Pag tumatagal po tayong Christian, tumatagal po tayong mga Kristiyano, we take spiritual things very lightly. Wala na po tayong pagbibigay po talaga ng honor, di ba? Halimbawa, may time po na nagpe-pray, talaga yung iba, baliwala na lang din, lumalakad, and everything. So, hindi na po natin tinetake seriously ang mga bahay. Kumisan, kahit po church, parang tinetake po natin very casual po na place, okay? Parang very common place ang church. So, hindi na din po natin nabibigyan ng tamang pagpapahalaga yung pong tahanan po ng atin pong Panginoon. So, kumisan, napaka-spiritual natin kasi ang tahanan naman talaga, ang church talaga ay tayo. Tayo ang temple of God, mga kapatid. Pero yung building dapat pinapahalagahan din po natin yan, mga kapatid. Okay? Sacred po yan para po sa atin at para po sa atin pong Panginoon. So, the Lord struck down 70 men, namatay po ang mga ito at nag-grieve po ang buong bayan. Sabi po nila, who can stand before the Lord, this holy God? Alam po ninyo, familiarity can breed carelessness. Pag masyado na pong familiar tayo sa mga bagay, yung familiarity po na ito, nagdadala po sa atin ito sa carelessness. So the people rejoiced when the ark arrived, pero they were too excited para po maging reckless, gawin na lang po nila yung gusto po nilang gawin sa kanila pong paraan. Okay, it's not our own way, but it's about God's way, kung paano po natin gagawin ang mga bagay. So, in their joy, sa sobra po nilang kagalakan, nakalimutan po nila yung kanila pong boundary, nakalimutan po nila yung kanila pong limitation about the holiness of God. Di po ba, may tinatawag nga po tayo sa Old Testament na yung Holy of Holies, may mga boundaries po yan di po ba? Yung mga tanging, mga saserdote lamang po ang gumagawa, pero napaka-curious po nila at tinreat po nila yung pong Ark of the Covenant na parang napaka-common na bagay. So as a result, 7 po ang namatay po sa kanila. So holiness is not optional, mga kapatid. The ark represented God's throne, okay? His covenant presence na siya ay mamamalagi. So, dapat po, ito po ay pinapahalagahan. At yan po ay alam po ng buong Israel. So, yung atin pong joy, dapat po binabalance po ito ng reverence. Usong-uso naman po ngayon, mga kapatid, yung nag-a-upload ng mga time of worship po nila. Meron po akong church na nakita. Nagsimula po sila sa joyful celebration. Karamihan po sa kanila mga young people. Maya-maya po, parang naririnig ko, iba na yung kinakanta nila. Mga secular song na halos mag-tumbling na sila kasasayaw. Mga secular song na pinapalitan lang po nila ng mga konti-konting lyrics. Parang ginawa na po nilang katuwaan. Very, very casual na po yung loob po ng church. Okay, sayawan, di ba? Hindi mo alam kung ayaw po natin maging judgmental. Kung yung kanilang pagsasayaw ay ino-offer pa talaga kay Lord. The fact na kinakanta na po ay secular song na pinapalit-palitan lang po ng mga konti-konting linyahan about spiritual things. Pero ganun po mga kapatid no? Minsan, dapat po yung joy, yung celebration, binabalance din po ng reverence po yan. May paggalang po sa atin pong Panginoon. Yung mga bagay na dapat pong igalang, dapat po iginagalang po natin. Lalo po sa time po ng ating worship. Kala po natin, number 3, tapos na, no? Number 4 po tayo. Number 4,
Mga 15 po itong 15. Ayan. Hayaan lang po nating mainip yung mga katabi po natin. Number 4. Kidding aside, last na po ito, kasi buong chapter naman po yung ating pinag-aralan. God's glory deserves rightful honor. God's glory deserves rightful honor. Verse 21, so they sent messengers to the inhabitants of Kiriath Jearim, saying, the Philistines have returned the ark of the Lord. Come down and take it up to you. So, ang pinaka-context nga po nito, may mga sumilip, tapos merong namatay because of irreverence, hindi na po nila ginalang yung Ark of the Covenant, and the people realize hindi po nila pwedeng ganun-ganunin lang ang pagtitreat po sa atin pong Panginoon, the Ark of the Covenant, carelessly. Hindi pwedeng hindi po sila maging maingat, and they sent a messenger doon po sa Kiriath Jearim. Ang sabi po nila, naku, maraming mamamatay sa amin pagka hindi ito in-endorse sa tamang makakapag-ingat. Kaya po ito po ay pinadala po nila, isinend po doon sa tamang pwedeng mag-ingat po nito. So, nag-shift po sila doon po sa impulsive joy po nila into careful reverence for God. Alam po ninyo mga kapatid, mula noon, yung pagkakataon po na yon na meron po mga namatay, nagkaroon po ng malaking honoring, pagpapahalaga, pag-honor sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, yung honoring, ibig sabihin po niya responsibility. Sabi niya po natin, responsibility. So, yung pong mga people of Beth-Shemesh, meron po silang joy, but later, pinakita na po nila yung reverence about the glory of God, about the presence of God. Pinadala po nila sa Kiriath Jearim para na-acknowledge na po nila na hindi po sila yung right people, dapat pong mag-ingat po nito. So, nagre-require po ito ng mga taong mag-handle at magkakaroon po ng order kung paano po siya iingatan. Okay? So, alam po ninyo, pag pinag-usapan pang honoring, dapat po nare-realize po natin itong bagay po na to. It's not my way, It's what the Bible says about honoring God. Iyan po ang dapat po nating matutunan. Kasi pagbibigay ng honor, hindi lang po yung ating sariling paraan, kundi ang paraan po ng atin pong Diyos. So, honor means obedience to God's order. And honor means giving God His place. Meron pong tamang lugar ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi po natin nilalaro ang mga bagay na banal, kundi may pagpapahalaga, may pag-iingat, meron pong pagbibigay po tayo ng galang. Ang honoring po mga kapatid, may malaking kinalaman po yan sa atin pong pagsunod po sa Kanya. So the journey of the ark in 1 Samuel 6 is powerful reminder for us mga kapatid that God's glory is undeniable. God's glory will be known. Hindi po pwedeng hindi mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ipapakita ng Panginoon kung sino po siya. His power is undeniable and His holiness is untouchable. Okay? Hindi po natin pwedeng laruin ang banal na bagay. Our response must always be to recognize it and rejoice in it. Pwede po ba tayo mga kapatid tumayo? Meron lang po isang bagay na gustong ulitin doon po sa mga points po natin under our point. Number 4, honor means giving God His place. Meron po talagang tamang lugar ang atin pong Panginoon. Actually, doon po meron pong Ark of the Covenant, meron pong isang box. It was just a symbol of God's throne doon po sa panahon po nila.
Pero sa atin po mga kapatid, meron pong tamang lugar din talaga sa atin ang atin pong Panginoon. He must be given priority in our lives. When we give God rightful honor, we put Him first in our lives, not last. Meron pong pagpapahalaga po tayo sa Kanya. Let us check, mga kapatid, yung atin pong naging dealing about spiritual things sa mga nakaraan. Idinil po ba natin to very lightly? Even in our ministry, itinake po ba natin ito very lightly? Maring pwede nating sabihin, hindi po natin napahalagahan yung glory ng ating pong Panginoon. How about your devotion? How about your covenant to God? Do we take it very lightly? Do we take it casually? Very casual? So, sandali po ito mga kapatid. Hindi ko po alam. Hindi po aksidente na naging series po natin. Ito pong studies about the book of 1 Samuel. Malamang po, binabalik po talaga tayo ng Panginoon sa mataas na pagpapahalaga sa Kanya. Ang anggad po natin is not egocentric, hindi po yung, kaya itinuturo po sa atin yan ay talagang nag-i-invite siya, napaka-egocentric niya na ako lang, which is tama naman. Pero hindi po yon. Alam po natin, pag ginawa po natin, it's for our own blessing, it's for our own favor. Kung paano po yung Ark of the Covenant na namamalagi po to sa Israel at nabalik po sa Israel, it was a symbol of God, pero alam po natin, napakahalaga po na malaman po nila na ang kapangyarihan po ng Diyos ay nasa kanila at gumagawa po para po sa kanila. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagtatama po sa amin. Kung kami po ay may pagkakataon na sa ilang mga points po dito, may pagre-review po kayo because we take very lightly yung mga bagay po na dapat po namin i-take seriously, Panginoon, like our service, like our ministry, like our devotion, our commitment, our covenant to you. Mga kapatid, humihingi po kami ng tawad po, Panginoon. Patawad po sa mga bagay po na yan. At dalhin niyo po kami muli, Panginoon, dun po sa seriousness of our relationship to you. Kagaya po, Panginoon, ng mga Israelita, na nakorek din po sila, Panginoon. Merong rejoicing, meron po sila mga mistakes, may mga lapses sila, but eventually nakita po nila, dapat po nilang balikan yung reverence, yung paggalang po, Panginoon, sa inyo pong holy presence, sa inyo pong glory. Likhaan niyo po kami, Panginoon, ng ganun pong puso. Salamat po, O God. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.